Bakit? May naipanalo na raw ba yung mga PMAs? Hindi ba kada kudita nila, taong bayan lang din kung sinuportahan sila? Ito po, makikita nyo po sa 15. Magkikita-kita po yung mga Duterte supporters 8 to 10 a.m. Diyan po sa may circle. Quezon City Memorial Circle. Nariyan po ako. Sasama po tayo dahil kumbaga sobra na. Tama na. Grabe po itong atake talaga kay Sara Duterte. At sa mga Duterte, hindi po naglulubay. No? Sa isang banda, positibo po dahil hindi po kinakailangan mag-hire ng mga press people, magbayad ng tatalakay kay Sara Duterte. Pero sa isang banda, hindi po tumitigil. Ang tapang po ng statement na to parang ibang klase na po. Parang kung susuriin nyo mabuti itong statement ni VP Sara Duterte, iba na po, no? Nasa ibang level na tayo. Wala pong deklarasyon na talagang hindi na po siya umaasa dito po sa mga House of Representative at sa iba pa, no? Ang inaasahan niya na po yung kapanyarihan ng taong bayan. Pag-usapan din po natin ito pong Chacha, no? Na dineklara na ni Speaker. Si Speaker po mismo yung nagdeklara, no? Na isusulong nila. At sabi naman po ng isa pang congressman, kung di ako nagkakamali, yung pumalit kay Gloria Macapagal. Sinabi niya po na igugo o iisip sila na makapagtsatsa kahit hindi po kasama ito pong Senate. Nakakatakot po to. Mukhang at all cost, talagang tambing-tambi na po ang dating. Ano po ba yung paninira nila kay Inday Sara ngayon? Ganun pa rin po, no? Mag-resign sa DepEd at ikalawa, hanggang ngayon daw, wala pa rin sinasabi dito po sa bombahan ng water cannon, no? Sa West Philippine Sea. Alam po ninyo, tapatin na natin kayo. Yung mga totoo pong nagtatrabaho, pag hindi po nila concern, hindi po sila nakikialam. Real talk po yan. Yung matitino po naglilingkod, wala po sa estilo nila yung pag-epal. No? Halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Tanong ko lang sa inyo. Yung Supreme Court ba nagbigay po ng pahayag tungkol po dyan sa West Philippine Sea? Sa mga matataas po na pinuno, ang pinakamatatas po na pinuno ng ating bayan, 5 po, no? So yung pangulo, yung susunod po yung yung Vice President, susunod po Senate President, Speaker of the House, at saka yung Supreme Court, yung Chief Justice ng Supreme Court. So sa 5 po na yan, sino po ang may concern dyan sa West Philippine Sea? Correct, Pangulo po. Sagutin na natin, no, para talagang iparamdam natin sa mga to na si Sara Duterte nasa decorum po siya. Siya po yung dapat tinutularan ng mga maeepal na tao. Di ba? Okay. Tanungin ko po kayo. Sino po ang nagsalita bukod sa presidente? Si Mig Zubiri at saka si Speaker of the House. Bakit po kinakailangan pag nagsalita po ba, pag hindi po ba sila nagsalita, may mangyayari po? Wala rin naman. Ang masusunod din naman po. Ano ba sinabi ni Zubiri? Tanggalin na yung, pauwi na yung pong kanilang ambassador, Chinese ambassador, pauwi na raw sa Beijing. Yung po bang ginawa ng Pangulo? Magkaiba po, di ba? Kaya hindi po mabigat, hindi po napapansin ng mga tao yung pagkakaiba nung pinahayag ni Pangulong Marcos at ni Zubiri, kasi wala namang bilang si Zubiri. Wala pong pakialam ang mga tao, nagsalita ka ba? Ano naman ngayon? Alam niyo po yun, wala pong bigat yung binibitawan ni Zubiri.
Pero magkaiba po sila ng sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas. Very sensitive po yan. Anytime pwede tayong makipagdigmaan. Sa tingin nyo ba pag ginawa ni Pangulong Marcos na pinauwi yung Chinese ambassador, ano sa tingin nyo igaganti ng China? O, ibig sabihin, mas gusto nyo pa yung mga leader ninyo magsalita kahit walang kabuluhan? Magsalita kahit wala namang pakinabang yung sinasabi? Yan po ang katotohanan. Wala naman po yan. Kahit gaano pa karami yung sabihin nila sa West Philippine Sea, isa lang po yung totoong boses dyan. Tignan nyo po yung mga matitinong leader. Yung Chief Justice po ng Supreme Court, totoong nagtatrabaho, ang dami nilang kaso. Diba ba? Ang daming kaso ng Supreme Court. Narinig nyo ba yung Supreme Court na umepal pa dyan? Sa mga totoong may trabaho, hindi na po inaipalan yan. Sa makatuwid, yung nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea na hindi naman involved, hindi naman sila Coast Guard, hindi naman sila DND, hindi naman sila, ano yung isa, yung Foreign Affairs, hindi naman sila Pangulo ng Pilipinas. Foreign Affairs, Pangulo ng Pilipinas, Coast Guard. Sila lang po dapat yung nagsasalita. O DND. Dahil pag, di ba, mga puwersa natin yan. Yung the rest po na nagsasalita, wala pong kinalaman dyan. So ano lang po yan? Sanay po kasi yung mga dilawan na dapat may sinasabi ka sa lahat ng issue. Importante sa kanila yun. Bakit? Ang taong walang mga tunay na ginagawa, matotokis. Real talk po. Kahit po sa opisina ninyo, pansinin nyo po. Yung mga totoong masisipag, trabaho lang ng trabaho. Sino po yung mae-epal? Yan po yung mga tamad na nag-e-epal lang para kunwari may ginagawa siya. Tama ako, mali ako. May opisina naman tayo lahat eh. Karaniwan na masisipag, hindi niya na nakakaya pang umepal dahil ang dami niyang ginagawa. Sino po yung mahilig mag-epal? Yung mga totoo, wala naman pong ginagawa. Okay. Yung Supreme Court, Chief Justice ng Supreme Court, wala pong sinasabi. Hinahanap ba nila? Ano ang statement na Supreme Court Justice? Wala po. Bakit po nila hinahanapan si VP Sara Duterte? Wala kasing maipanira eh. Hindi po kumakagat yung mga tao sa VP Sara resign. Mag-resign daw sa DepEd. Yan po ang ano nila hanggang ngayon, hanggang kanina. Naawa na po ako rin sa Justin Manila. Nananawagan na resign Sara Duterte. Paano nyo pagre-resignin si Sara Duterte? Eh ang DepEd po, ang most trusted. Pagre-resign ninyo yung most trusted, yung least trusted, yun ang pag-resign ninyo. Yung most trusted na departamento, bakit nyo pinagre-resign? Yan yung sinasabi natin eh. Walang naniniwala, top performing, bukod sa most trusted. Nag-aaksaya kayo, panay-promote ninyo, picture dito, bigay ng tulong dito, no? Bigay ng mga tulong card, 20 pesos na bigas, malalaking pangalan, malalaking muka, MR, wala pong epekto sa tao yan. Mahal na mga tao yung mga Duterte. Kaya, sa dami na nagagawa ng Vice President at saka ng DepEd Secretary, parehong si Sara Duterte yun, tsaka ng NTF-ELCAC, talagang kahit hindi po magbayad si Sara Duterte ng PR, kahit wala po siyang binabayaran ng mga vlogger, eh araw-araw po siyang nasa news. Kasi araw-araw pong may naninira sa kanya. Mahihina pong uri na nila lang tong mga kalaban natin. Alam niyo po kung bakit? Hindi sila natuto sa karanasan nila. Akala nila, siraan nila na siraan si Sara Duterte, mananalo yung mga kandidato nila. I-promote nyo yung mga kakandidato sa inyo, hindi yung sisiraan nyo si Sara Duterte.
May nagpo-promote naman, pilit na pilit. Pero pinakulong yung mga parang ano no? Parang ibang klase. Okay. Sa usapin, eto po, basahin po natin. Ito, mabigat tong sinabi ni Sara Duterte na to.